Sa pagtakbo ng mag-amang Rodrigo at Baste Duterte sa Davao City, matunog nilang makakatapat ang mga Nograles. Sakaling manalo, itutuloy raw ng dating Pangulo ang pagpapatupad ng drug war sa kanilang baluarte. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Formal nang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagkaalkalde ng Davao City, kasama ang common law wife niyang si Hanilet Avancenia. Tinuldukan na kanina ni Duterte ang mga haka-hakang tatakbo siyang senador. Sa kanyang muling pagtakbong mayor, nagbitaw ng pamilyar na babala ang dating Pangulo laban sa mga sangkot sa iligal na droga. Kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Do not expect na mag-withdraw tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa'yo. Sakaling manalo, ito na ang magiging ikawalong termino ni Duterte bilang mayor ng Davao City. Itutuloy raw niya ang kanyang war on drugs para sa kapayapaan ng lungsod. I just want a peaceful city. Pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact na nila kung sino ito. Kasi mamamatay talaga yan. Oh my God! Niya ang kanyang anak na si incumbent Mayor Sebastian Baste Duterte na naghain na rin kanina ng COC sa pagka-vice mayor. Actually, over the past 2 days, nagkaman kayo mga changes na good, but only final yun ang mga naisip na ko. Asa tanaw na mo mayo, komportable ra. So, nalipay na po ko nga kuhan. Nga mga tawahan na mga taga-Davao, nalipay sila nga balik ang binalangga na to ng former president o former mayor diri sa Davao City. Matunog namang makakatapat na mga Duterte ang pamilya Nograles. Lalo pa itong naging maugong nang magbitiw na kanina bilang chairman ng Civil Service Commission si Attorney Carlo Nograles. Naghain na rin ng kandidatura bilang re-electionist si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Isinumiti ang kanyang COC sa pamamagitan ng kanyang abogado. Ayon kay UST Political Science Professor Froilan Calilong, patunay ang muling pagtakbo sa pagka-mayor ni Duterte hindi lang para ipakitang baluarte pa rin nila ang lungsod, kundi para panatilihin ang kanilang kapangyarihang politikal. I think it's safe to say that Davao is really their kingdom. So you need to protect that kingdom, and who else but to better do this than the king himself, the patriarch of the Duterte family. None other than former President Duterte. Isa pa raw sa posibleng dahilan ng pagtakbo ni Duterte sa lokal na halalan ay ang banta ng pamilya Nograles. Sa Davao, matatalo ang mga Dutertes. It will definitely create an impression to the public na mahina na ang mga Duterte. What? And this is the reason why gusto ni PRRD na siya yung hahabol. Kasi kung ang hahabol, maaring si Baste or anybody other than him, baka masingitan, di ba? Baka lusot ang mga Nograles, and this is something that they don't want to happen. Dagdag pa ni Calilong, importante sa mga Duterte na manalo ngayong darating na halalan dahil malaki ang epekto nito sa kanilang pagposisyon sa 2028 national elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo.